Itapon mo na ang basurang iyan. Rafael, ang nanay mo ay isang malaking kahihiyan sa ating mansyon. Ang bawat salita ni Livia ay parang lason na tumatagos sa puso ni Nanay Celia, habang hawak ang lumang sandok na puno ng pagmamahal. Isang sampal ng katotohanan ang yayanig sa mundo ng isang milyonaryo. Sino ang tunay na baliw? Ang matandang nagbigay ng lahat o ang asawang handang pumatay para sa yaman? Abangan ang isang kwento ng pagtataksil, pagtitiis, at ang dakilang pagmamahal na hindi nabibili ng ginto. Saan hahantong ang krusada ng isang anak? Itapon mo na ang basurang iyan. Rafael, hindi na ako makahinga sa mansyong ito dahil sa amoy ng nanay mo. Ang bawat sulok ng bahay ay tila nahahaluan ng dumi ng nakaraan na pilit kong nililinis. Pero heto siya, nakabantot sa ating sala. Ang boses ni Livia ay matalim. Tila isang latigo na humahagupit sa katahimikan ng malawak na dining room. Sa loob ng kusina, napatigil ang panginginig ng mga kamay ni Nanay Celia. Hawak niya ang isang lumang sandok, ang tanging gamit na dinala niya mula sa kanilang barong-barong sa Tondo nung ilipat siya ni Rafael sa marangyang bahay na ito sa Forbes Park. Kasalukuyang nagluluto si Celia ng sinanggag at tuyo, ang paboritong almusal ni Rafael noong bata pa ito. Noong ang tanging yaman nila ay ang pagmamahalan sa gitna ng gutom, inakala ni Celia na sa pagluluto ng pagkaing ito, muli niyang masisilayan ang ngiti ng kanyang anak na tila unti-unti nang nilalamon ng suot nitong mamahaling coat at kurbata. Ngunit ang bango ng bawang na sumasama sa usok ng kalan ay tila naging lason sa ilong ni Livia. "Hon, please, baka naririnig ka ni nanay." Ang mahinang tugon ni Rafael, ngunit walang bakas ng pagtatanggol sa kanyang boses, kundi pagod at pagkairita. Naririnig. Mabuti kung ganoon, para malaman niya na hindi siya bagay dito. Tignan mo ang mga daliri niya. Rafael, punong-puno ng kalyo, maitim, at nanginginig pa kapag humahawak ng kristal na baso. Noong isang araw, nabasag niya ang paborito kong vase mula sa Italy. Wala siyang pinagkaiba sa isang basahan na kahit anong laba mo. Amoy, kanal pa rin. Nanigas ang buong katawan ni Celia sa likod ng pinto. Ang sandok na hawak niya ay dahan-dahang nadulas mula sa kanyang mga daliri at bumagsak sa sahig. Ngunit hindi ito lumikha ng malakas na ingay dahil tumama ito sa basahan, ang basahang itinulad sa kanya ng kanyang manugang. Ang bawat salita ni Livia ay tila isang malaking pako na ibinabaon sa kanyang puso. Dahan-dahan, hanggang sa mawalan siya ng hininga. Ang mga daliring tinatawag na maitim at magaspang ni Livia ay ang parehong mga daliri na naglaba ng libu-libong damit ng ibang tao para lamang may pambayad ng tuition si Rafael. Ang mga kalyong iyon ang naging pundasyon ng bawat brick ng mansyong kinatatayuan nila ngayon. Ngunit sa harap ng makislap na sahig at naglalakihang chandelier, ang lahat ng sakripisyo ni Celia ay tila naging alikabok na lamang na nakakaduling sa paningin ng kanyang anak. Lumabas si Rafael mula sa dining room at nakita ang kanyang ina na nakatayo sa kusina. Nakatitig sa kawalan habang ang mga mata ay unti-unting namumuo ang luha. Hindi siya lumapit para yakapin ang ina. Hindi niya pinunasan ang luha nito inggilan. Sa halip, tumingin siya sa kanyang Rolex at bumuntong hininga ng malalim. "Nay, sabi ko naman sa inyo, huwag na kayong magluluto ng ganyang klaseng pagkain. May chef tayo. At please, yung mga luma ninyong damit, itapon na natin. Nakakahiya kapag may bisita tayong mga business partners. Baka isipin nila, hindi ko kayo pinapakain ng maayos." Ang bawat salita ni Rafael ay mas masakit pa kaysa sa panlalait ni Livia.
Ito ay ang sakit ng pagkakait sa sariling pinagmulan. Ang malamig na tinig ng anak ay tila yelo na dumadaloy sa mga ugat ni Celia. Pinapatay ang init ng pag-asa na baon niya simula umaga. Tumingala si Celia, pilit na pinipigil ang pagtulo ng luha sa harap ng kanyang milyonaryong anak. Ang kanyang lalamunan ay tila punong-puno ng bubog. Mahapdi sa bawat paglunok. Ang dating masiglang sikat ng araw na pumapasok sa bintana ng kusina ay tila naging maputla at malungkot. Hindi kumibo si Celia. Pinulot niya ang sandok at dahan-dahang lumakad patungo sa lababo. Ang kanyang bawat hakbang ay mabigat. Tila hinihila ng lahat ng bigat ng kanyang pagsisisi. Bakit sa gitna ng lahat ng ginto at pilak na ito, pakiramdam ko ay mas mahirap pa ako kaysa noong wala tayong makain, hanggang kailan magiging banyaga ang sariling anak sa pusong nagluwal sa kanya, o baka nga, gaya ng sabi ni Livia, isa na lamang akong dumi na dapat nang walisin para manatiling makinang ang kanyang mundo. Narinig ni Celia ang muling pagtawa ni Livia sa kabilang silid. Isang tawang puno ng tagumpay at pangungutya. Habang sa labas, ang hangin ay tila bumubulong ng isang babala na ang mga pundasyong itinayo sa pagkakait sa ina ay hindi kailanman magiging matatag sa oras na dumating ang unos. Anong ginawa mo sa kontrata ni Rafael? Nanay Celia, pinangbalot mo ba ng tuyo o baka naman ginawa mong pamunas ng dumi sa kusina? Ang sigaw ni Livia ay yumanig sa buong study room ni Rafael. Sapat na para magising ang bawat natutulog na kaluluwa sa loob ng mansyon. Sa sulok ng silid, nakatayo si Nanay Celia. Hawak ang isang basahang luma at isang walis tingting. Kakatapos lamang niyang linisin ang mga alikabok sa ibabaw ng mesa. Isang gawain na pinipilit niyang gawin dahil hindi siya sanay na nakaupo lamang at pinagsisilbihan. Agad na pumasok si Rafael sa silid. Hinihingal at bakas ang kaba sa mukha. Ang kontratang tinutukoy ni Livia ay ang susi sa pagsasara ng isang multi-million peso deal na pinaghirapan niya ng 3 taon. Livia, anong nangyayari? Nasaan ang pirmadong kopya ng partnership agreement? Tanungin mo ang nanay mo. Rafael, nakita ko siyang pabalik-balik dito kanina habang may hawak na basahan. At heto, tignan mo. Inabot ni Livia ang basurahan sa gilid ng mesa. Doon, nakita ni Rafael ang mga punit-punit na papel. Basang-basa ng kape at tila tinapakan pa ng maruming paa. Ang mga pirasong iyon ay malinaw na bahagi ng mahalagang dokumento. Nanigas ang mga tuhod ni Celia. Ang kanyang paningin ay biglang lumabo at ang paligid ay tila umiikot. Rafael, anak, hindi ko ginawa yan. Pumasok lang ako rito para magpagpag ng alikabok. Hindi ko man lang hinawakan ang mga papel sa mesa mo. Pero ikaw lang ang nandito. Nanay Celia, sino pa ba ang ibang pumasok? Ang mga multo pagtataas ng boses ni Livia. Lumapit siya kay Rafael at hinawakan ang braso nito. Ang boses ay biglang naging malambot ngunit puno ng kamandag. Hon, ito ang sinasabi ko sa iyo. Hindi na ito simpleng pagiging makalimutin. She's becoming dangerous to your career. What if next time, her confusion leads to something worse? Paano kung sunugin naman niya ang bahay dahil nakalimutan niyang nakasindi ang kalan? Tumingin si Rafael sa kanyang ina. Nakita niya ang panginginig ng mga labi ni Celia. Ang pamumula ng mga mata nito na tila nagsusumamo. Ngunit sa kanyang isipan, ang imahe ng nawalang kontrata at ang pressure ng kanyang negosyo ang mas nangingibabaw. Ang pagmamahal na dati ay puno ng pasasalamat ngayon ay unti-unti nang pinapalitan ng pagdududa at pagkapahiya. Nay, bakit ba hindi nyo na lang kasi sundin ang utos ko na huwag nang makialam sa mga gamit ko rito?
Ilang beses ko bang kailangang sabihin na may mga katulong tayo para gumawa niyan? Kundi isang malalim na pagkadismaya na mas masakit pa sa sampal. Dahan-dahang kinapa ni Celia ang bulsa ng kanyang suot na duster. Doon ay nakatago ang isang maliit at kupas na litrato ni Rafael nung ito ay graduation sa elementarya. Noong mga panahong iyon, kahit butas-butas ang sapatos nila, alam ni Celia na siya ang buong mundo ng kanyang anak. Ngunit ngayon, sa harap ng naglalakihang mga papeles at milyon-milyong pera, pakiramdam niya ay isa na lamang siyang malaking pagkakamali sa buhay nito. Ang bawat tibok ng puso ni Celia ay tila isang mabigat na tambol na nagpapaalala sa kanya ng kanyang edad at panghihina. Ang hangin sa loob ng air-conditioned na silid ay tila naging sobrang lamig. Nanunuot sa kanyang mga buto. Nagpaparamdam sa kanya na siya ay isang banyaga sa sarili niyang tahanan. Tumalikod si Rafael at hindi na muling tumingin sa ina. Sinundan niya si Livia na lumabas ng silid. Habang ang huli ay lumingon pa ng sandali kay Celia, isang ngising tagumpay ang sumilay sa mga labi nito. Isang mensahe na ang laban ay nagsisimula pa lamang at hindi siya titigil hanggat hindi lubusang nawawala ang matanda sa kanilang buhay. Naiwan si Celia sa gitna ng silid. Yakap-yakap ang walis tingting. Ang katahimikan ay tila isang malaking halimaw na lumalamon sa kanyang pagkatao. Sa kanyang isipan, isang tanong ang paulit-ulit na bumabalik. Nawawala na nga ba talaga ang aking isip? O sadyang ang mundo na ang pilit na nagnanakaw sa aking katotohanan? Habang ang luha ay dahan-dahang pumatak sa basang-basahan sa kanyang kamay, narinig ni Celia ang mahinang yabag ni Mang Elena sa labas ng pinto. Ngunit bago pa man makalapit ang matandang katulong, isang malakas na tunog ng pagsara ng pinto mula sa ibaba ang narinig ang tanda na umalis na si Rafael kasama si Livia. Iniwan siyang muli sa gitna ng kawalan. Hindi alam ni Celia na sa kabilang bahagi ng mansyon, sa loob ng vault ni Livia, ay ligtas na nakatago ang tunay at buong kontrata. Ang mga punit na papel sa basura ay isa lamang huwad na bitag. Ang bawat pilak at ginto sa bahay na ito ay may bahid ng dugo ng aking mga kuko. Ngunit bakit tila hindi na ako kilala ng mga dingding na ito? Ang bulong na ito ay nanatili lamang sa loob ng dibdib ni Nanay Celia habang dahan-dahan niyang pinupunasan ang mga mamahaling trophy ni Rafael sa loob ng library. Ang bawat tropeo ay sumisimbolo sa tagumpay ng kanyang anak, isang anak na dati ay halos hindi makabili ng tsinelas. Ngunit ngayon ay tinitingala na ng buong bansa. Sa bawat pakaplos ni Celia sa makinis na metal, naaalala niya ang mga gabing wala siyang tulog. Naglalaba ng tambak na maong hanggang sa magbalat ang kanyang mga palad. Para lamang may maibaon si Rafael sa eskwelahan. Ngunit sa loob ng mansyong ito, ang kanyang mga alaala ay tila mga anino na pilit itinatago sa dilim. Pumasok si Livia sa silid. Ang amoy ng kanyang mamahaling perfume ay agad na pumatay sa amoy ng sikat ng araw na nagmumula sa bintana. Nanay, Celia, sabi ko naman sa iyo, huwag mo nang hawakan ang mga iyan. Baka magasgas mo lang o mahulog. Hindi mo ba alam kung magkano ang halaga ng isang piraso niyan? Higit pa iyan sa kikitain mo sa 10 taon na paglalaba sa tondo. Wika ni Livia habang sadyang kinukuha ang basahan mula sa kamay ng matanda. Hindi sumagot si Celia. Pinagmasdan niya ang kanyang mga kamay na marupok, nanginginig, at puno ng mga ugat na tila mga tuyong sanga. Gusto ko lang makatulong, Livia, para naman hindi ako maging pabigat sa inyo ni Rafael. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Livia. Pabigat, nanay. Matagal ka na naming pasanin, pero sadyang mabait lang si Rafael kaya hinahayaan ka pa rito.
Pero alam mo, napansin ko, parang mas nagiging malilimutin ka na talaga. Kagabi, hinahanap ni Rafael ang kanyang relo. Sigurado ka bang hindi mo iyon naitago o naibigay sa mga dati mong kakilala sa Tondo? Ang paratang ni Livia ay tila isang malamig na tubig na ibinuhos sa katawan ni Celia. Anong sinasabi mo? Hindi ako magnanakaw. Livia, at lalong hindi ko nanakawan ang sarili kong anak. Wala akong sinabing magnanakaw ka. Nanay, ang sabi ko, baka dahil sa sakit mo sa utak, hindi mo na alam ang ginagawa mo. Tumalikod si Livia. Ngunit bago siya makalabas, isang malakas na tunog ng pagring ng telepono ang bumasag sa tensyon. Nagmamadaling pumasok si Rafael sa library. Ang mukha ay mas maputla kaysa sa dati. Hon, anong problema? Sino ang tumatawag? Tanong ni Livia. Na kunwari ay nag-aalala. Ang bangko. Maikling sagot ni Rafael. Tumingin siya sa kanyang ina. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkalito at puot. Nay, may nag-withdraw ng 500,000 piso mula sa ating joint savings account kaninang umaga. Ang sabi nung branch manager. Isang matandang babae na kamukhang-kamukha niyo ang nagpakita ng withdrawal slip na may pirma ko. Ang katahimikan sa loob ng silid ay naging kasing bigat ng isang dambuhala. Naririnig ni Celia ang sariling tibok ng puso. Tila isang mabilis na takbo ng kabayo sa gitna ng digmaan. Rafael. Kaninang umaga. Nasa garden lang ako. Nagdidilig ako ng mga halaman. Paano ako pupunta sa bangko? Hindi ko man lang alam kung nasaan ang passbook mo. Pero Nay, nawawala ang passbook sa drawer ko at ang pirma sa slip. Kamukhang-kamukha ng pirma ko. Pero may mga bahagi na tila pilit na ginaya. Ang boses ni Rafael ay nanginginig sa galit at sakit. Bakit niyo kailangan ng ganoon kalaking pera? Para ba sa mga kamag-anak niyo sa probinsya na laging humihingi ng tulong? O baka naman dahil sa kalituhan niyo? Kung sino-sino na ang pinapapasok niyo rito sa bahay, lumingon si Rafael kay Livia, na ngayon ay nakatakip ang kamay sa bibig. Tila gulat na gulat. Rafael, huwag mong pagbuhatan ng kamay ang nanay mo. Baka hindi niya talaga alam ang ginagawa niya. Baka dinala niya ang passbook sa palengke at may kumuha nito roon. Ang mga salita ni Livia ay tila mga uod na gumagapang sa isipan ni Rafael. Unti-unting kinakain ang huling hibla ng tiwala niya sa kanyang ina. Napasandal si Rafael sa mesa. Ang kanyang mga balikat ay bumagsak sa bigat ng sitwasyon. Dahan-dahang lumapit si Celia sa anak. Gustong hawakan ang balikat nito. Gustong iparamdam na hinding-hindi niya magagawa ang ganoong bagay. Ngunit bago pa man dumapo ang kanyang kamay, umiwas si Rafael. Ang pag-iwas na iyon ay mas masakit pa kaysa sa anumang sampal na natanggap ni Celia sa buong buhay niya. Nay, please. Kailangan nating malaman kung nasaan ang pera. Dahil kung hindi, baka hindi lang ospital ang puntahan niyo, kundi sa lugar na mas malala pa. Naiwan si Celia na nakatayo sa gitna ng silid. Habang ang anino ng kanyang anak at ng manugang ay lumalayo, ang hangin ay tila naging kasing pait ng apdo. Sa loob ng kanyang isipan, tanging ang mukha ni Livia noong huling sulyap nito, ang malinaw ang isang ngising nagsasabing nakuha na niya ang susi para tuluyang sirain ang ugnayang mag-ina. Ngunit sa ilalim ng sofa, isang maliit na piraso ng papel ang naiwan isang resibo mula sa isang mamahaling jewelry store na may petsa ng araw na iyon. At ang pangalang nakasulat ay hindi Celia, kundi Livia. Bakit mo ipinamigay ang singsing ni Papa?
Nanay, iyon na lang ang tanging alaala ko sa kanya. Bakit pati iyon ay kinuha niyo pa sa akin? Ang boses ni Rafael ay tila isang basag na baso, matalim at puno ng sakit. Sa harap niya, si Nanay Celia ay nakaluhod sa sahig. Hawak ang isang basang-basahan at ang sapatos ni Rafael na kasalukuyan niyang nililinis. Ang kanyang mga kamay ay napatigil. Ang dumi ng sapatos ay kumapit sa kanyang mga daliri. Ngunit mas madumi ang pakiramdam ng kanyang kalooban dahil sa paratang ng anak. Ang singsing na iyon ay ang tanging pamana ng yumao niyang asawa kay Rafael, isang simpleng ginto na may nakaukit na petsa ng kanilang kasal. Para kay Celia, iyon ay sagrado. Para kay Rafael, iyon ay simbolo ng kanyang pinagmulan. Hindi ko alam kung nasaan ang singsing mo, Rafael. Panginoon ko, hinding-hindi ko gagawin iyon. Alam mo kung gaano ko kamahal ang tatay mo. Ang panginginig ng boses ni Celia ay tila isang huling hininga ng isang taong nalulunod. Lumapit si Livia. Dahan-dahang naglalakad sa makintab na sahig habang hawak ang isang maliit na velvet box bukas at walang laman. Hon, nakita ko ito sa ilalim ng unan ni Nanay Celia kanina habang nag-aayos ang mga maid. At may nakita rin kaming card mula sa isang sanglaan sa Tondo na nakaipit sa kanyang lumang pitaka. Ibinato ni Livia ang maliit na piraso ng papel sa harap ni Celia. Ang papel ay may nakasulat na halaga ng pera, isang halagang sapat na para bayaran ang utang ng isang malayong kamag-anak ni Celia na kamakailan lamang ay humihingi ng saklolo. Ang bawat salita ni Livia ay tila isang malakas na tunog ng kampana na nagpapakaba sa dibdib ni Celia. Paano napunta ang papel na iyon sa kanyang pitaka at kailan pa siya nagkaroon ng access sa vault ni Rafael? Ngunit bago pa man siya makapagsalita, ang galit ni Rafael ay sumabog na tila isang bulkang matagal nang kumukulo. Kulang pa ba ang ibinibigay ko sa inyo? Nay, lahat ng luho, lahat ng kailangan nyo, ibinibigay ko. Bakit kailangang magnakaw? Bakit kailangang magsinungaling? Ang bawat sigaw ni Rafael ay tila isang kidlat na tumatama sa puso ni Celia. Winawasak ang bawat pader ng pagtitiis na itinayo niya sa loob ng maraming taon. Sa isang sulok ng kusina, nakatayo si Mang Elena, ang matandang katulong na nakakita kaninang umaga kung paano lihim na pumasok si Livia sa kwarto ni Celia upang itago ang box at ang peking resibo. Ang kanyang puso ay nagpupumiglas na magsalita. Ngunit ang banta ni Livia sa kanyang pamilya ay tila isang matalim na kutsilyo sa kanyang leeg. Ang tanging nagawa ni Elena ay ang mapayukod at mapapikit sa tindi ng katarungang niyayapakan sa harap ng kanyang mga mata. Tumayo si Celia. Pilit na iniinda ang sakit ng kanyang mga tuhod. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Rafael. Anak, tignan mo ako. Ako ang nagluwal sa iyo. Ako ang nagpalaki sa iyo sa gitna ng hirap. Tingin mo ba? Sa tanda kong ito, sisirain ko ang dangal ko para sa pirasong ginto. Sandaling nag-alinlangan si Rafael. Nakita niya ang katapatan sa mga mata ng ina. Ngunit agad itong napalitan ng puot nang marinig niya ang mahinang hikbi ni Livia. Rafael, natatakot na ako. Baka mamaya, pati ang mga dokumento ng kumpanya ay maibenta na rin niya dahil sa kalituhan niya. Please, kailangan na nating kumilos bago pa tayo mawalan ng lahat. Umiling si Rafael. Tila pilit na itinataboy ang huling hibla ng kanyang katuwiran. Nay, bukas na bukas din. May darating na special. Titignan nila kung ano ba talaga ang nangyayari sa isip mo. At habang wala pa silang desisyon, hindi ka na pwedeng lumabas ng kwarto mo nang walang kasama. Ang sentensyang iyon ay mas masahol pa sa pagkakulong. Ang mansyon na itinuring ni Celia na palasyo ng kanyang anak
ay naging isang malamig na bilangguan sa isang saglit. Naiwan si Celia na nakatitig sa sapatos ni Rafael na hindi pa rin tapos linisin. Ang dumi nito ay tila naging simbolo ng kanyang kapalaran, isang bagay na ginagamit, inaapakan, at itatapon na lamang kapag naging abala na sa paningin. Habang naglalakad palayo si Rafael at Livia, narinig ni Celia ang mahinang bulong ni Livia na tila isang hangin na may dalang lason, konti na lang. Matanda, konting-konti na lang. Napachinging si Celia sa bintana. Ang langit ay nagiging kulay ube. Tanda ng paparating na gabi. Ngunit para sa kanya, ang dilim ay hindi na lamang nasa labas, kundi unti-unti na ring lumalamon sa kaisa-isang liwanag ng kanyang buhay, ang pagmamahal ng kanyang anak. Ano ang gagawin mo kung ang taong pinag-alayan mo ng iyong buhay ang siya ring naglalagay ng rehas sa iyong kalayaan? At sino ang pakikinggan ni Rafael kapag ang katotohanan ay pilit na nilulunod ng isang matatamis na kasinungalingan? Ubusin mo ito, Nanay Celia, para ito sa iyong kabaliwan. Ayaw naman nating mapahiya si Rafael kapag dumating ang mga doktor. Di ba, kailangan mong maging kalmado sa harap nila. Ang boses ni Livia ay kasing lamig ng aserong ibinabad sa yelo. Hawak niya ang isang maliit na baso ng tubig at 2 puting tableta na tila mga maliliit na mata ng demonyo na nakatitig kay Nanay Celia. Sa loob ng silid na naging bilangguan, ang tanging maririnig ay ang mahinang pag-ugong ng aircon na tila isang malungkot na awit para sa isang taong unti-unting namamatay. Umiling si Celia. Pilit na isinisiksik ang sarili sa headboard ng kama. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Ang kanyang buong pagkatao ay nagsusumamo. Hindi ako baliw. Livia, alam ko kung ano ang ipinapainom mo sa akin. Simula nang uminom ako niyan noong 1 linggo, lalong lumabo ang paningin ko. Nawawala ako sa sarili ko. Isang marahas na hawak sa panga ang isinagot ni Livia. Pinilit niyang ibuka ang bibig ng matanda habang ang kanyang mga kuko ay bumaon sa kulubot na balat ni Celia. Inumin mo ito. O sisiguraduhin kong bukas na bukas din. Hindi lang kwarto ang magiging kulungan mo. Ipapadala kita sa isang pasilidad na kahit si Rafael ay hindi ka na matatagpuan. Huwag mo akong subukan. Matanda, alam mong kontrolado ko ang isip ng anak mo. Sa gitna ng pakikipagbuno, narinigi ni Celia ang giyabagi ni Rafael sa labas ni Gipinto. Ang pag-asa ay tila isang munting mitsa ng kandila na biglang nagliyab sa kanyang dibdib. Ngunit bago pa man bumukas ang pinto, agad na nagbago ang anyo ni Livia. Ang matalim na mukha ay biglang napalitan ng isang mapagkumbaba at nag-aalalang asawa. Please, Nanay Celia, uminom na kayo ng vitamins nyo para naman lumakas kayo at hindi na kayo laging nahihilo. Ang malambing na tinig ni Livia na tila musika sa pandinig ni Rafael na kapapasok pa lamang. Nakita ni Rafael ang kanyang asawa na tila nagtitiyaga sa isang matigas ang ulong ina. Lumapit siya. Ang kanyang mukha ay bakas ng matinding pagod mula sa opisina. Nay, bakit ba pati ang pag-inom ng gamot ay kailangang maging labanan? Ginagawa ito ni Livia para sa inyo. Hirap na siya sa pag-aalaga. Pero heto kayo. Ayaw nyo pang makipagtulungan. Gusto ni Celia na sumigaw. Gusto niyang sabihin na ang tubig na iyon ay may dalang lason para sa kanyang katuwiran. Ngunit ang bawat salita ay tila nakabuhol sa kanyang lalamunan. Ang epekto ng mga naunang gamot ay nagsisimula ng gumapang sa kanyang sistema, isang pakiramdam na tila lumulutang ang kanyang utak at ang paligid ay nagiging parang isang panaginip na nakakatakot. Rafael, anak, makinig ka.
Ang tanging naibulalas ni Celia bago tuluyang pilit na ipinasok ni Livia ang mga tableta sa kanyang bibig at pinainom siya ng tubig. Ang bawat lunok ay may kasamang pait na humahapdi hanggang sa kanyang sikmura. Lumipas ang ilang minuto at ang katawan ni Celia ay nagsimulang manghina. Ang kanyang mga talukap ay tila naging kasing bigat ng tingga. Sa gitna ng kanyang pagkahilo, nakita niya ang isang hibla ng sinulid na nakakawala sa manggas ng suot na polo ni Rafael. Sa kabila ng kanyang kalagayan, ang tanging nais ng kanyang puso ay abutin iyon at ayusin, tulad ng ginagawa niya noong maliit pa ito at pauwi mula sa paaralan na punit-punit ang damit, ngunit ang kanyang kamay ay hindi na sumusunod. Bumagsak ito sa malambot na kama nang walang lakas. Ang kanyang paningin ay tuluyan ng naging malabo. Tila isang makapal na marnis na tumatakip sa katotohanan. Tignan mo, Hon. Bulong ni Livia kay Rafael habang nakatingin sa tila tulalang matanda. Ganyan na siya palagi. Tulala, hindi na makakilala. Rafael, kailangan na nating magdesisyon. May rest house tayo sa Batangas, malapit sa dagat. Siguro kung doon muna natin siya dadalhin, malayo sa ingay ng Maynila. Baka mas bumuti siya. At doon, mas maaalagaan natin siya ng pribado. Tumingin si Rafael sa kanyang ina na ngayon ay mahimbing nang natutulog. Ngunit ang mukha ay bakas pa rin ng hirap at pagtitiis. Ang ideya ng dagat at katahimikan ay tila isang magandang solusyon para sa kanyang naguguluhan ding isipan. Hindi niya alam na ang katahimikang hinahangad ni Livia ay ang katahimikan ng isang libingan. Dahan-dahang hinaplos ni Rafael ang noo ng ina. Isang huling sandali ng pagmamahal na hinaluan ng maling akala. Siya, Livia, ihanda mo ang lahat. Sa katapusan ng linggo, dadalhin natin si nanay sa Batangas. Sa kabilang panig ng silid, sa dilim ng pasilyo, nakatayo si Mang Elena. Hawak niya ang isang tray ng pagkain na hindi na niya naipasok. Ang kanyang mga luha ay dahan-dahang pumatak sa telang takip ng pagkain. Narinig niya ang lahat. Alam niya ang plano. Ang bawat patak ng kanyang luha ay tila isang tahimik na panalangin para sa isang buhay na malapit ng itapon sa daluyong ng dagat. Ibigay mo na ang titulo ng mga lupain sa probinsya. Attorney, siguraduhin mong bago matapos ang linggong ito ay naibenta na ang lahat ng ari-ariang nakapangalan sa matandang iyon. Ang tinig ni Livia ay tila isang matalas na lagari na pumuputol sa katahimikan ng madaling araw. Nakatayo siya sa veranda, malayo sa pandinig ng mga katulong. Habang kausap sa telepono ang isang abogadong binayaran niya para gumawa ng mga peking dokumento, ang mga lupain sa probinsya ang kaisa-isang pundasyon na pinaghirapan ni Nanay Celia sa loob ng 20 taon na pagtatrabaho bilang labandera at katulong ay dahan-dahan ng kinakain ng kasakiman ni Livia. Sa kabilang panig ng pinto, sa loob ng madilim na pasilyo, nakatayo si Rafael. Hindi niya sinasadyang marinig ang bawat salita. Ngunit ang bawat pangungusap ay tila isang malakas na hampas sa kanyang ulirat. Ang mga lupain na iyon ay ang tanging bagay na ayaw ibenta ni Celia dahil iyon daw ang pamana ng pawis at luha para sa mga magiging apo ni Rafael. Pumasok si Rafael sa loob ng silid ni Celia. Ang amoy ng gamot at ang mabigat na hangin ay agad na sumalubong sa kanya. Nakita niya ang kanyang ina na nakahiga, maputla, at tila isang tuyong dahon na anumang oras ay tatangayin ng hangin sa tabi ng kama. Nakita ni Rafael ang isang lumang kahon ng sapatos, doon nakatago ang mga liham na isinulat ni Celia noong nagtatrabaho pa ito sa ibang bansa para mapag-aral siya. Dahan-dahang binuksan ni Rafael ang kahon. Sa ilalim ng mga lumang papel, may isang maliit na resibo na nahulog. Ang resibo
ay mula sa isang botika. Ngunit ang petsa nito ay kahapon lamang. Ang nakasulat na gamot ay hindi vitamins, kundi isang uri ng malakas na pampatulog na bawal ibigay sa matatanda nang walang reseta ng doktor. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis, tila isang tambol na nagbababala ng panganib. Bakit may ganitong gamot dito? At bakit si Livia ang bumili nito, ang tanong na bumabagabag sa kanyang isipan? Lumingon si Rafael nang marinig ang mahinang yabag ni Livia sa kanyang likuran. Agad niyang itinago ang resibo sa kanyang bulsa. Ang kanyang mukha ay naging kasing tigas ng bato. "Hon, bakit gising ka na? Kanina pa kita hinahanap." Ang malambing na tinig ni Livia. Ngunit sa pagkakataong ito, ang lambing na iyon ay tila tunog ng isang ahas na naghihintay ng pagkakataong manuklaw. "Gusto ko lang makita si nanay bago tayo umalis papuntang Batangas." Maikling sagot ni Rafael. Pinagmasdan niya ang asawa, ang perpektong buhok, ang mamahaling damit, at ang mga matang tila walang kislap ng tunay na malasakit. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, tila nakikita ni Rafael ang isang estranghero sa harap niya. "Huwag kang mag-alivyo, Rafael. Sa Batangas, magiging payapa ang lahat. Doon, mawawala ang lahat ng ingay na gumugulo sa atin." Bulong ni Livia habang hinahaplos ang braso ni Rafael. Ngunit ang katahimikang tinutukoy ni Livia ay nagbigay kay Rafael ng matinding kilabot. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, dahan-dahang gumalaw ang mga daliri ni Nanay Celia. Isang mahinang ungol ang lumabas sa kanyang mga labi. Tila isang taong pilit na gumigising mula sa isang bangungot. Rafael. Ang mga papel. Ang putol-putol na salita ni Celia. Agad na lumapit si Livia at tinakpan ang kamay ng matanda. "Nanay, managinip na naman kayo. Matulog na kayo ulit. Malayo pa ang biyahe natin." Ang titig ni Celia kay Rafael ay puno ng pagsusumamo. May gusto siyang sabihin. May lihim siyang gustong ibunyag. Ngunit ang epekto ng gamot ay tila isang makapal na pader na humaharang sa kanyang tinig. Sa ilalim ng kama, na hindi napapansin ni na Rafael at Livia, ay may isang maliit na notebook na nahulog mula sa unan ni Celia. Ito ang kanyang diary, ang lugar kung saan niya isinusulat ang bawat pang-aapi at bawat tableta na ipinipilit ni Livia sa kanya. Isang piraso ng katotohanan na naghihintay lamang na mabuksan. Habang inihahanda ang mga bag para sa biyahe sa Batangas, ang bawat pagsara ng zipper ay tila tunog ng isang pintong naglalok sa kapalaran ni Celia. Ang bawat hakbang patungo sa kotse ay tila isang marcha patungo sa isang hindi tiyak na bukas. Sino ang mauunang makakita sa notebook? Ang anak na nagsisimula ng magduda? O ang asawang handang gawin ang lahat para manatiling nakabaon ang katotohanan? Hindi ka nababagay sa ilalim ng bubong na ito. Matanda, ang bahay na ito ay para sa mga taong may class. Hindi para sa mga amoy lupa na tulad mo, kattu lumabas ka at doon ka mag-inarte sa gitna ng ulan. Ang bawat salita ni Livia ay tila isang matalim na kidlat na gumuguhit sa madilim na silid. Sa labas, ang langit ay tila nagagalit. Ang dagundong ng kulog ay yayanig sa bawat salamin ng mansyon. Ngunit mas nakakapanginig ang lamig sa boses ng babaeng nasa harap ni Nanay Celia. Si Rafael ay wala sa bahay dahil pinilit siya ni Livia na dumalo sa isang gala night para sa mga milyonaryo. Isang pagkakataon na ginamit ng mapanlinlang na asawa upang isagawa ang kanyang pinakamalupit na hakbang. Kinaladkad ni Livia si Celia patungo sa malaking pintuan. Ang matanda, nakasalukuyan pa ring nahihilo dahil sa ipinainom na gamot, ay halos hindi makatayo. Ang kanyang mga paa ay hubad.
bumabaon sa malambot at mamahaling carpet na ngayon ay nababasa na ng tumatalsik na tubig ulan mula sa labas. Livia, parang awa mo na. Gabi na at malakas ang bagyo. Ang panginginig ng boses ni Celia ay tila isang munting hininga na pilit lumalaban sa hagupit ng hangin. Hihintayin ko lang si Rafael. Hayaan mo lang akong maupo sa gilid. Isang marahas na tulak ang isinagot ni Livia. Huwag mong banggitin ang pangalan ng asawa ko, si Rafael ay malaya na sa iyo ngayong gabi. Itatapon kita sa lugar kung saan ka talaga nanggaling sa kalsada. Ang tunog ng pagsara ng malaking pinto ay tila isang hatol ng kamatayan para kay Celia. Naiwan siyang nakatayo sa harap ng malaking gate, habang ang ulan ay tila libu-libong karayom na tumutusok sa kanyang manipis na balat. Ang hangin ay humahampas. Tila isang nagdadalamhating babae na sumisigaw sa kadiliman. Dahan-dahang napopo si Celia sa basang semento. Wala siyang dalang kahit ano, maliban sa suot niyang kupas na duster. Sa gitna ng dilim, naalala niya ang mga gabing dumaan din ang malalakas na bagyo sa Tondo. Noon, kahit tumutulo ang bubong ng kanilang barong-barong, yakap-yakap niya si Rafael. Ginamit niya ang sariling katawan bilang panangga sa tumutulong tubig para hindi mabasa ang kanyang anak. Ngunit ngayon, ang anak na kanyang pinrotektahan ay nasa loob ng isang mainit at marangyang silid. Walang kinalaman na ang kanyang ina ay unti-unti nang nilalamon ng ginaw sa labas. Ang bawat patak ng ulan na humahalik sa kanyang pisngi ay humahalo sa kanyang mga luha. Ang paningin ni Celia ay nagsimulang lumabo. Ang mga ilaw ng mansyon ay tila mga bituin na unti-unting namamatay sa kanyang paningin. Ang kanyang mga kamay ay naging kasing putla ng papel. At ang bawat paghinga niya ay nagiging isang malaking hamon. Sa isang pagkakataon, may nakita siyang isang piraso ng plastik sa gilid ng basurahan. Gamit ang natitirang lakas, kinuha niya ito at ipinatong sa kanyang ulo, isang munting panangga sa malupit na mundo. Ito ang golden moment ng kanyang pagtitiis. Ang isang ina na kahit itapon na ng lahat, ay pilit pa ring kumakapit sa buhay. Hindi para sa sarili, kundi sa pag-asang balang araw ay makikilala muli siya ng kanyang anak. Samantala, sa loob ng party, hindi mapakali si Rafael. Ang bawat lagok niya ng wine ay tila may lasang pait. Ang tunog ng ulan sa labas ng ballroom ay tila bumubulong ng kanyang pangalan. Tila isang babala na may maling nangyayari. Bigla niyang naalala ang resibo ng gamot sa kanyang bulsa. Agad siyang tumayo. Iniwan ang mga business partners at nagmamadaling sumakay sa kanyang kotse. Pagdating ni Rafael sa tapat ng mansyon, ang ilaw ng kanyang sasakyan ay tumama sa gate. Doon, nakita niya ang isang anyo na nakabaluktot, tila isang basahang itinapon sa gilid. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Dali-dali siyang bumaba ng kotse. Hindi na inalintana ang malakas na ulan. Nainanay ang sigaw ni Rafael na humahalo sa ugong ng bagyo. Ngunit ang anyong nakahandusay ay hindi gumagalaw. Ang mukha ni Celia ay kasing lamig na ng semento. At ang tanging hawak niya ay ang piraso ng plastik na ngayon ay nililipad na ng hangin. Nay gising. Nay patawad. Patawad ang naghihisteryang sigaw ni Rafael habang kinakarga niya ang nanlalamig at basang-basang katawan ni Nanay Celia. Ang bawat hakbang niya patungo sa loob ng mansyon ay tila isang pagtutuos sa sariling budhi. Ang bigat ng kanyang ina ay hindi nagmumula sa laman. Dahil sa katunayan ay tila butot balat na lamang ito, kundi sa bigat ng pagkakasala na ngayon ay dagan-dagan sa kanyang dibdib. Pagpasok sa malawak na foyer, ang marangyang chandelier
ay nagbibigay ng isang maputlang liwanag sa anyo ng mag-ina. Ang tubig na tumutulo mula sa mga damit ni Rafael ay humahalo sa putik sa mamahaling sahig. Ngunit wala na siyang pakialam. Ang tanging naririnig niya ay ang mahinang paghinga ni Celia na tila isang kandilang malapit ng mamatay. Rafael, anong nangyari? Bakit mo siya pinasok dito sa ganyang kalagayan? Madudumihan ang carpet. Ang boses ni Livia ay bumaba mula sa itaas ng hagdan. Puno ng peking gulat, ngunit may halong inis. Nakasuot siya ng isang sutlang pantulog. Ang kanyang anyo ay kasing kinis ng porselana. Isang malaking kabaligtaran sa hitsura ng matandang nakahandusay sa mga braso ni Rafael. Tumingala si Rafael. Ang kanyang mga mata ay nagniningas sa galit na hinaluan ng luha. Livia, bakit nasa labas si nanay? Bakit nakalock ang gate? Sinabi ko sa iyo na bantayan mo siya habang wala ako. Dahan-dahang bumaba si Livia. Ang kanyang mukha ay biglang nagbago patungo sa isang maamong biktima. Hon, hindi ko alam. Akala ko ay natutulog na siya sa kwarto niya. Baka tumakas na naman siya dahil sa kalituhan niya. Sinubukan ko siyang hanapin sa loob ng bahay pero hindi ko naisip na lalabas siya sa gitna ng bagyo. My God. Rafael, baka sinasadya niya ito para magmukha akong masama sa paningin mo. Sa gitna ng pagtatalo, lumitaw si Mang Elena mula sa kusina. Bitbit ang isang makapal na kumot. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Hindi dahil sa ginaw, kundi dahil sa puot na matagal na niyang kinikimkim. Sa isang sandali ng katapangan, bago pa man siya mapigilan ng matatalim na tingin ni Livia, ay inabot niya ang kumot kay Rafael at bumulong ng isang pangungusap na tila isang pasabog sa loob ng silid. Si Rafael. Hindi po siya lumabas ng mag-isa. Nakita ko po sa bintana. Itinulak po siya ni Ma'am Livia sa labas at pinatay ang mga ilaw sa gate. Ang katahimikan sa loob ng mansyon ay naging kasing pait ng lason. Nanlaki ang mga mata ni Livia. Ang kanyang labi ay nanginig sa galit. Nagsisinungaling ang matandang iyan, Rafael. Huwag kang maniniwala sa katulong na iyan. Binabayaran siya ng mga kamag-anak ni Nanay Celia para sirain tayo. Ngunit hindi na nakikinig si Rafael. Inihiga niya ang kanyang ina sa sofa at mabilis na tinawagan ang kanilang family doctor. Habang naghihintay, dahan-dahang hinaplos ni Rafael ang mukha ng ina. Doon, sa ilaling gamalamig na balat ni Celia, ay naramdaman niya ang isang matigas na bagay sa loob ng bulsa ng duster nito. Dahan-dahan niyang kinuha ang bagay na iyon. Ito ay ang maliit na notebook, ang diary ni Celia. Ang mga pahina nito ay basang-basa. Ang tinta ay dahan-dahang kumakalat, tila mga luhang itim. Ngunit may mga salitang nananatiling malinaw at tila sumisigaw ng katotohanan. Agosto 4, pinilit niya akong uminom ng puting gamot. Sabi niya, para daw hindi na ako magising at makita ang anak ko. Rafael, tulungan mo ako. Ang bawat salita ay tila isang kutsilyong humihiwa sa puso ni Rafael. Lumingon siya kay Livia. Ang kanyang anyo ay hindi na isang bulag na asawa, kundi isang lalaking nagising mula sa isang mahabang bangungot. Livia, anong ginawa mo sa nanay ko? Ang boses ni Rafael ay mahina. Ngunit may dalang panganib na mas matindi pa sa bagyo sa labas. Ngunit bago pa makasagot si Livia, biglang gumalaw ang mga labi ni Nanay Celia. Isang mahinang ungol ang lumabas. At sa gitna ng kanyang kawalan ng malay, ay binanggit niya ang isang pangalan na hindi kay Rafael, kundi isang pangalan mula sa nakaraan na matagal nang ibinaon sa limot, isang lihim na maaring magpabago sa lahat. Ang bata. Rafael. Ang bata sa dalampasigan.
Ano ang ibig sabihin ng huling salita ni Celia at anong lihim ang itinatago ni Livia tungkol sa bata na binanggit ng matanda sa gitna ng pag-aagaw buhay ni Celia? Ang katotohanan ay unti-unti nang lumalabas mula sa mga anino ng mansyon. Huwag mong kalimutan, Rafael, daladala ko ang tagapagmana mo. Kung itataboy mo ako dahil sa mga sulat ng isang matandang ulyanin, pinapatay mo rin ang anak natin. Ang boses ni Livia ay tila isang matalim na palaso na pilit na bumaon sa naguguluhang isipan ni Rafael. Hawak pa rin ni Rafael ang basang notebook ng kanyang ina. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang ang bawat salita ni Nanay Celia ay tila mga tinik na bumabaon sa kanyang budhi. Ngunit sa harap niya, si Livia ay nakaluhod na ngayon sa sahig, nakahawak sa kanyang tiyan, at umiiyak ng buong pait, isang pagbabalat kayo na kasingkinis ng porselana. Ang pagbubuntis ni Livia ang naging tanging panangga niya sa bawat pagkakataong malapit nang mabuksan ang katotohanan. Alam niya na ang kahinaan ni Rafael ay ang pangarap nitong magkaroon ng sariling pamilya. Isang pangarap na hinding-hindi nito tatalikuran. Rafael, nahihilo ako. Ang tiyan ko, parang may mali. Ang mahinang ungol ni Livia. Ang kanyang mukha ay biglang naging maputla. Isang sadyang pagpipigil ng hininga para lamang magmukhang malapit ng himatayin dahil sa takot para sa kanyang anak. Binitawan ni Rafael ang notebook at mabilis na dinaluhan ang asawa. Livia, anong nararamdaman mo, Elena? Tumawag ka ng ambulansya sa gitna ng kaguluhan. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Livia habang nakasandal sa dibdib ni Rafael. Alam niya na muli niyang nakuha ang atensyon ng asawa. Ngunit hindi niya alam na si Mang Elena, na kanina pa nakamasid mula sa dilim ng kusina, ay may hawak na isang bagay na nakita niya sa basura ng banyo ni Livia kaninang umaga. Dinala si Livia sa kanilang silid. At habang hinihintay ang private doctor na kasabwat din ng babae, naiwan si Rafael sa sala, nakatitig sa kawalan. Ang bawat tibok ng orasan sa dingding ay tila isang malakas na tunog ng martilyo na nagpapadama sa kanya ng kawalan ng malay. Ang kanyang ina ay nasa kabilang silid, kasalukuyang sinusuri ng isang nurse. Habang ang asawa naman niya ay tila nanganganib ang pagbubuntis, lumapit si Mang Elena kay Rafael. Ang kanyang mga hakbang ay mabigat at puno ng pag-aalinlangan. Sir Rafael, pasensya na po, pero kailangan niyo pong makita ito. Inabot ni Elena ang isang maliit na plastic stick, isang pregnancy test kit. Malinis ito, puting-puti, at tanging isang pulang guhit lamang ang makikita. Negatibo. Ang katahimikan sa loob ng sala ay naging kasing lamig ng semento sa ilalim ng ulan. Pinagmasdan ni Rafael ang kit. Ang kanyang mga mata ay nanlaki, at ang bawat piraso ng puzzle ay nagsimulang mabuo sa kanyang isipan. Ang mga vitamins na ipinapainom kay Nanay Celia, ang pagkawala ng mga dokumento, ang pagtatapon sa kanyang ina sa gitna ng bagyo. At ngayon, ang kasinungalingan ng isang buhay na wala naman sa sinapupunan ni Livia. Isang matinding bugso ng hangin ang pumasok mula sa nakabukas na bintana. Nagpapadpad ng amoy ng dagat mula sa malayo, isang paalala sa balak ni Livia na dalhin ang kanyang ina sa Batangas. Doon ay mas lalong tumindi ang takot ni Rafael. Kung nagawa ni Livia na magsinungaling tungkol sa isang bata, ano pa ang kaya nitong gawin para tuluyang makuha ang lahat? Dahan-dahang tumayo si Rafael. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom hanggang sa mamuti ang kanyang mga kuko. Hindi siya sumigaw. Hindi siya nagwala. Ang kanyang galit ay naging isang malamig na apoy
na handang tumupok sa lahat ng kasinungalingan sa loob ng bahay na iyon. Elena, ihanda mo ang sasakyan. Ang boses ni Rafael ay kasing lalim ng hukay. Dadalhin natin si nanay sa Batangas ngayong gabi. Pero hindi tayo susunod sa plano ni Livia. Sa itaas ng hagdan, narinig ni Livia ang utos ni Rafael. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis dahil sa kaba. Akala niya ay nauto na naman niya ang asawa. Ngunit ang katahimikan ni Rafael sa ibaba ay tila isang bagyong paparating na hindi niya mapipigilan. Habang isinasakay si Nanay Celia sa kotse, ang matanda ay bahagyang dumilat. Ang kanyang kamay, na kasing nipis ng papel, ay humawak sa braso ni Rafael. Ang bata, Rafael. Protektahan mo. Ang bata. Sa pagkakataong ito, hindi na inisip ni Rafael na baliw ang kanyang ina. Sa halip, ang bawat salita nito ay tila isang susi sa isang lihim na matagal nang itinatago ni Livia, isang lihim na may kaugnayan sa isang bata na hindi kailanman nabanggit sa kanilang pagsasama. Sino ang batang binabanggit ni Celia at ano ang tunay na motibo ni Livia sa likod ng huwad na pagbubuntis? Ang paglalakbay patungong Batangas ay hindi na lamang isang pagtakas, kundi isang paghaharap sa pinakamadilim na katotohanan ng kanilang pamilya. Hon, bakit ang tahimik mo? Hindi ba dapat ay masaya tayo? Sa wakas, mailalayo na natin si Nanay Celia sa ingay ng Maynila. Makakapagpahinga na rin ako para sa baby natin. Ang boses ni Livia ay tila isang malambot na sutla. Ngunit para kay Rafael, ito ay tila tunog ng isang kaskas ng kutsilyo sa sahig. Sa loob ng tumatakbong sasakyan patungong Batangas, ang tanging maririnig ay ang pag-ugong ng makina at ang paminsan-minsang pagpalo ng wiper sa windshield dahil sa ambon. Ang kadiliman ng kalsada ay tila sumasalamin sa dilim na bumabalot sa puso ni Rafael. Sa backseat, nakasandal ang ulo ni Nanay Celia sa isang malambot na unan. Ang kanyang mukha ay maputla sa ilalim ng malamig na ilaw ng dashboard. Tila isang rebulto ng pagtitiis. Ang bawat mahinang paghinga niya ay binabantayan ni Rafael sa pamamagitan ng rearview mirror. Ang bawat sulyap ni Rafael ay may kasamang matinding hapdi-hapdi ng pagsisisi na hinayaan niyang umabot sa ganito ang lahat. Rafael, nakikinig ka ba? Sabi ko, baka pwedeng pagdating natin doon. Kumuha tayo ng mas maraming security. Alam mo naman ang kalagayan ni nanay. Baka kung ano na namang isipin niya. Muling pagsasalita ni Livia, sabay haplos sa kanyang tiyan na kunwari ay masakit. Hindi lumingon si Rafael. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa manibela. Tila doon niya ibinubuhos ang lahat ng galit na nais niyang isigaw. Livia, itigil mo na ang pag-arte. Alam ko na ang lahat. Ang katahimikan sa loob ng sasakyan ay naging kasing bigat ng isang dambuhala. Ang mga mata ni Livia ay nanlaki. Ang kanyang hininga ay tila napatid. Anong sinasabi mo? Hon, anong alam mo na? Ang pregnancy test, ang mga gamot ni nanay, ang lahat ng pagsisinungaling mo para lang makuha ang gusto mo. Ang boses ni Rafael ay kasing lamig ng hangin sa Batangas. Huwag kang magkakamaling hawakan ang tiyan mo sa harap ko. Dahil alam nating dalawa na walang bata riyan. Isang malakas na pagpreno ang bumasag sa gabi. Huminto ang sasakyan sa gilid ng isang madilim na bangin, kung saan ang tanging liwanag ay ang mga headlight na tumatama sa mga puno ng niyog. Hinarap ni Rafael si Livia. Ang kanyang mga mata ay punong-puno ng puot at pagkadismaya. Nagawa mong saktan ang nanay ko para sa pera. Nagawa mong mag-imbento ng buhay
para lang kontrolin ako, bulyaw ni Rafael. Ang kanyang boses ay tila isang dagundong ng kulog na yumanig sa loob ng sasakyan. Ngunit sa halip na humingi ng tawad, ang mukha ni Livia ay biglang nagbago. Nawala ang maamong tupa at lumitaw ang isang lobo. Isang mapait na tawa ang lumabas sa kanyang mga labi. Oo, ginawa ko lahat yun. Dahil nakakasuka na ang pagiging mabuting anak mo. Rafael, milyonaryo ka na. Pero ang isip mo ay nasa tondo pa rin. Ang matandang iyan ang pabigat sa buhay natin. Hanggat nandyan siya. Hinding-hindi tayo magiging malaya. Sa gitna ng kanilang pagtatalo, dahan-dahang imulat ni Nanay Celia ang kanyang mga mata. Sa kabila ng panghihina, tila nagkaroon siya ng lakas mula sa isang hindi maipaliwanag na puwersa. Tumingin siya sa bintana. Sa dagat na makikita sa ilalim ng bangin, Rafael. Ang bata. Ang mahinang bulong ni Celia. Ang bata na kinuha niya sa akin. 15 taon na ang nakalilipas. Napatigil si Rafael. Lumingon siya sa kanyang ina. Pagkatapos ay kay Livia na biglang naging kasing putla ng bangkay. Anong bata? Nay, anong sinasabi niyo? Ang mga kamay ni Livia ay nagsimulang manginig. Huwag kang maniwala sa kanya. Rafael, baliw na siya, epekto lang yan ng mga gamot. Hindi ako baliw, ang biglang sigaw ni Celia. Na ikinagulat ng lahat. Ang kanyang boses ay malinaw. Tila nawala ang lahat ng marnis ng gamot. Rafael, ang anak mo. Ang tunay mong anak, sa unang babaeng minahal mo. Hindi siya namatay sa panganganak. Kinuha siya ni Livia, pinabayaran niya ang nurse para sabihing patay na ang sanggol. Ang hangin sa loob ng sasakyan ay tila naging yelo. Ang bawat piraso ng puzzle na hindi mabuo ni Rafael sa loob ng 15 taon ay biglang nagkadikit-dikit. Ang trahedya ng kanyang nakaraan, ang pagkamatay ng kanyang unang kasintahan, at ang biglang paglitaw ni Livia sa kanyang buhay, ang lahat ay tila isang malaking sarswela na pinagbidahan ng isang demonyo. Tumingin si Rafael kay Livia. Ang kanyang mukha ay hindi nagalit, kundi isang matinding pandidiri. Nasaan ang anak ko? Livia, isang malakas na tunog ng pagbukas ng pinto ng sasakyan ang narinig. Mabilis na lumabas si Livia at tumakbo patungo sa gilid ng bangin. Tila isang taong nawawala na sa sariling katuwiran. Hinding-hindi mo siya mahahanap. Rafael, hinding-hindi, sa gitna ng kadiliman ng gabi, sa gilid ng dalampasigan ng Batangas. Ang pinakamalaking sikreto ng kanilang buhay ay kasalukuyan ng nilalamon ng mga alon, ngunit sa likod ng bawat alon, may isang katotohanang pilit na humihiling na maiahon. Mamatay ka sa inggit. Rafael, dahil ang anak mo ay lumaki sa dumi. Gaya ng nanay mo, ang batang iyon ay naging isang palaboy, habang ikaw ay nagpapakasasa sa yaman na ako ang nag-alaga. Ang boses ni Livia ay humahalo sa hagupit ng hangin sa gilid ng bangin. Ang kanyang buhok na dati ay maayos na nakaayos ay ngayon ay tila mga galamay ng isang halimaw na sumasayaw sa dilim. Nakatayo siya sa pinakagilid ng talampas, kung saan ang bawat maling hakbang ay nangangahulugan ng kamatayan sa ilalim ng nagngangalit na dagat. Napatigil si Rafael sa gitna ng kalsada. Ang bawat salita ni Livia ay tila mga saksak ng kutsilyo sa kanyang pagkatao. Ang anak niya, ang bunga ng pag-ibig nila ni Maria, na akala niya ay matagal nang kinuha ng langit ay buhay. At sa loob ng 15 taon, ang batang iyon ay nagdurusa habang siya ay bulag na nagmamahal sa babaeng pumatay sa kanyang kaligayahan. Livia, nasaan ang anak ko? Sabihin mo sa akin. Nasaan siya? Ang sigaw ni Rafael na tila isang hayop na nasugatan.
Ang kanyang mga luhang kanina pa pinipigilan ay dahan-dahang humalo sa ambon na dumadaloy sa kanyang mukha. Isang mapait at nakakangilong tawa ang isinagot ni Livia. Bakit ko sasabihin sa iyo para maging masaya kayo ng matandang iyan, para makuha niyo ang lahat at iwan ako sa kangkungan. Mas gusto ko pang makita kayong nagdurusa habang iniisip kung nasaan ang batang iyon. Dahan-dahang bumukas ang pinto ng sasakyan. Gamit ang natitirang lakas, lumabas si Nanay Jelia. Ang kanyang mga paa ay pilit na humahakbang sa magaspang na lupa. Ang bawat galaw ay isang sakripisyo ng sakit. Lumapit siya kay Rafael at hinawakan ang braso nito. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig, ngunit may dalang kakaibang tatag. Livia. Anak. Ang tawag ni Celia. Ang kanyang boses ay puno ng habag. Sa kabila ng lahat, huwag mong gawin ito. May pagkakataon pa para magbago. Sabihin mo sa amin ang totoo. At pangako, hindi ka namin pababayaan. Huwag mong idamay ang inosenteng bata sa galit mo sa amin. Huwag mo akong tawaging anak, ang singhal ni Livia. Wala kang alam. Wala kayong alam kung gaano ko pinaghirapan na panatilihin ang atensyon ni Rafael sa akin. At ngayon, dahil lang sa isang lihim na nabulgar, akala nyo ay matatapos na ang lahat. Hinding-hindi, sa isang iglap, nawala ang balanse ni Livia dahil sa madulas na lupa sa gilid ng bangin. Isang malakas na tunog ng pagguho ng mga bato ang narinig habang dahan-dahang dumadausdos ang kanyang mga paa. Ang kanyang mukha ay biglang napalitan ng matinding takot, ang takot ng isang taong huling makakaharap ang kanyang sariling karma. Rafael, tulungan mo ako, ang hiyaw ni Livia habang ang kanyang mga kamay ay pilit na kumakapit sa isang ugat ng puno na nakaungos sa gilid. Napatigil si Rafael. Sa kanyang isipan, nagtatalo ang galit at ang kanyang pagkatao. Gusto niyang hayaan na lamang itong mahulog. Gusto niyang magbayad ang babaeng ito sa lahat ng pait na ibinigay nito sa kanyang ina at sa kanyang nawawalang anak. Ngunit naramdaman niya ang higpit ng hawak ni Nanay Celia sa kanyang kamay. Rafael, iligtas mo siya. Huwag mong hayaang ang huling alaala mo sa gabi na ito ay ang pagkamatay ng isang tao. Iligtas mo siya para sa katotohanan. Iligtas mo siya para sa anak mo. Ang bulong ni Celia. Ang golden moment na ito ay tila isang liwanag sa gitna ng kadiliman. Ang puso ng isang ina ay nanatiling dalisay sa kabila ng dumi ng mundong ibinuhos sa kanya. Sa kabila ng lahat ng tableta, ng lahat ng panlalait, at ng pagtatapon sa kanya sa ulan. Ang nais pa rin ni Celia ay ang kaligtasan ng kaluluwa ng kanyang anak at maging ng kanyang kaaway. Tumakbo si Rafael patungo sa gilid ng bangin. Inabot niya ang kamay ni Livia. Hawakan mo ako. Livia, hawakan mo ang kamay ko. Ngunit habang pilit na inaabot ni Rafael ang asawa, isang malakas na tunog ng sirena ng pulis ang narinig mula sa malayo. Ang liwanag ng mga sasakyan ay tumama sa kanila. Nagpapakita sa madugong eksena sa gilid ng talampas. Dahil sa gulat at takot sa paparating na mga autoridad. Biglang bumitaw ang ugat na kinakapitang ni Livia. Rafael, ang huling sigaw ni Livia bago siya tuluyang lamunin ng dilim ng kailaliman. Isang matinding katahimikan ang bumalot sa paligid. Maliban sa tunog ng mga alon na humahampas sa mga bato sa ibaba. Napaluhod si Rafael sa gilid ng bangin. Ang kanyang kamay ay nakalahad pa rin sa hangin. Tila pilit na may inaabot na wala na roon. Nakaligtas ba si Livia o dinala niya sa ilalim ng dagat ang kaisa-isang susi sa kinaroroonan ng anak ni Rafael? At paano haharapin ni Rafael ang kanyang ina ngayong ang lahat ng kasinungalingan ay naglaho na? Ngunit ang kapalit ay isang bagong misteryong kailangang lutasin. Ang katahimikan ay tila isang malaking kumot
na bumalot sa buong talampas ng Batangas. Isang katahimikang mas nakakabingi pa kaysa sa kaninang hiyaw ng hangin at dagundong ng mga alon. Nakaluhod si Rafael sa gilid ng bangin. Ang kanyang mga kamay ay nakadikit sa basang lupa at ang kanyang noo ay nakasayad sa malamig na semento ng kalsada. Ang bawat patak ng ulan na tumatama sa kanyang likuran ay tila mga latigo ng katotohanan na nagpapaalala sa kanya ng kanyang malaking pagkakamali. Nawala si Livia. Kasama nitong tinangay ng madilim na alon ang kaisa-isang susi sa kanyang nawawalang anak. At ang tanging naiwan sa kanya ay ang bigat ng kanyang pagsisisi. Dahan-dahang lumapit si Nanay Celia sa kabila ng panghihina ng kanyang mga tuhod. Pilit siyang tumayo at lumakad patungo sa kanyang anak. Ang bawat hakbang niya ay may kasamang panalangin. Nang marating niya si Rafael, dahan-dahang ipinatong ni Celia ang kanyang nanginginig na kamay sa balikat ng lalaki. Rafael, Ana. Ang mahinang tawag ni Celia. Ang boses ay puno ng pagmamahal na tila hindi kailanman nasaktan. Sa isang iglap, humarap si Rafael at niyakap ang mga binti ng kanyang ina. Doon, sa ilalim ng madilim na langit, ang isang makapangyarihang milyonaryo ay naging isang maliit na bata, muli isang batang naghahanap ng kalinga at kapatawaran sa pusong labis niyang minaliit. Nay, patawarin niyo ako, bulag ako. Hinayaan kong saktan kayo ng babaeng iyon. Patawarin niyo ako sa lahat ng mga salitang ibinato ko sa inyo. Ang mga hikbi ni Rafael ay humahalo sa tunog ng dagat sa ibaba. Isang tunog ng pagguho ng lahat ng kanyang kayabangan. Hindi nagsalita si Celia. Hinayaan niya lang na umiyak ang kanyang anak. Hinaplos niya ang buhok nito. Tila pinapalis ang lahat ng dumi ng nakaraan. Ang puso ng isang ina, Rafael, ay laging may puwang para sa pagbabalik ng kanyang anak. Tapos na ang gabi. Anak, maghihilom din ang lahat. Dumating ang mga pulis at rescue team. Ang liwanag ng kanilang mga flashlight ay tila mga munting bituin na pilit hinahanap ang anino ni Livia sa ibaba. Ngunit ang tanging nakikita ay ang puting bula ng mga alon na humahampas sa matatalim na bato. Habang iniinspeksyon ng mga awtoridad ang paligid, may nakita ang isang pulis sa loob ng sasakyan ni Rafael, ang bag ni Livia na naiwan nito sa gitna ng kanyang pagtakas. Inabot ng pulis ang bag kay Rafael. Sa loob nito, sa ilalim ng mga mamahaling kolorete at makakapal na pera, ay may isang maliit na sobreng luma. Ang sobre ay may nakasulat na pangalan Gabriel, at sa loob nito ay may isang larawan ng isang batang lalaki na may mga matang kamukhang-kamukha ng kay Rafael. Suot ang isang kupas na t-shirt at may hawak na isang kahon ng sapatos na ginagawang lalagyan ng mga panindang candy. Sa likod ng larawan, may nakasulat na address sa isang liblib na barangay sa Laguna at isang maikling nota na tila ginagamit ni Livia para panatilihin ang kanyang kontrol. Huwag hahayaang makaalis ang bata. Bayad na ang lahat para sa susunod na 5 taon. Ang puso ni Rafael ay tila muling nabuhay. Ang kanyang anak si Gabriel ay hindi lamang isang anino ng nakaraan. Siya ay buhay. At siya ay naghihintay. Nay, tignan mo. Ang anak ko. Ang apo mo. Ang bulong ni Rafael habang ipinapakita ang larawan kay Celia. Ang mga mata ng matanda ay nagniningning sa gitna ng luha. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiti ng tagumpay laban sa lahat ng pait. Ngunit sa gitna ng kanilang pag-asa, isang tanong ang nanatiling nakabitin sa hangin. Sino ang taong nag-aalaga kay Gabriel sa Laguna at handa ba silang ibalik ang bata?
o muli na namang dadaan sa butas ng karayom ang mag-ina para mabuo ang kanilang pamilya. Dahan-dahang inalalayan ni Rafael ang kanyang ina pasakay sa sasakyan ng pulis. Habang lumalayo sila sa bangin ng Batangas, ang sikat ng umaga ay dahan-dahan nang sumisilip sa abot tanaw, tila isang pangako na sa kabila ng pinakamadilim na unos ay may liwanag na laging naghihintay. Sino ang naghahanap kay Gabriel? Wala na kaming utang sa inyo kung kay Ma'am Livia kayo galing. Sabihin niyo sa kanya na sapat na ang 15 taon na pagtatago namin sa batang ito. Ang boses ni Aling Rosa ay nanginginig. Hindi sa takot kundi sa pagod at galit. Nakatayo siya sa harap ng isang maliit na barong-barong sa dulo ng isang maalikabok na eskinita sa Laguna. Ang kanyang mga kamay, na puno ng mantsa, ng lupa mula sa pagtatanim, ay mahigpit na nakakapit sa isang kawayang bakod. Sa likuran niya, ang isang batang lalaki na nakasuot ng kupas na puting t-shirt ay dahan-dahang sumisilip. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagtataka at kaba, kakalabas lamang ni Rafael mula sa kanyang sasakyan. Ang kintab ng kanyang itim na SUV ay tila isang malaking insulto sa paligid na puno ng basura at mga sirang gamit. Sa tabi niya, si Nanay Celia ay nakatayo ng tuwid. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang sa batang nasa likod ng bakod. Sa isang saglit, ang mundo ay tila huminto sa pag-ikot. Ang lahat ng ingay ng mga sasakyan at hiyaw ng mga bata sa kalsada ay naglaho. Naiwan lamang ang mabilis na tibok ng puso ni Rafael. Hindi kami galing kay Livia. Aling Rosa. Ang boses ni Rafael ay paos. Tila may malaking bara sa kanyang lalamunan. Ako ang ama ni Gabriel. Ako si Rafael. Ang katahimikan sa pagitan nila ay naging kasing bigat ng isang pader na bato. Nanlaki ang mga mata ni Aling Rosa. At dahan-dahang lumuwag ang kanyang pagkakahawak sa bakod. Tumingin siya kay Gabriel. Pagkatapos ay muli kay Rafael. Ang pagkakahawig ng dalawa ay hindi maikakaila ang hubog ng ilong, ang kislap ng mga mata, at ang paraan ng pagtayo na tila laging handang lumaban sa mundo. Rafael ang mahinang tawag ni Gabriel. Ang boses ng bata ay tila isang munting huni ng ibon na matagal nang nawawala sa kanyang pugad. Lumapit siya ng bahagya. Ang kanyang mga hakbang ay puno ng pag-aalinlangan. Kayo po ba yung nasa kwento ni Nanay Rosa, yung tatay kong kinuha ng mga bituin, napaluhod si Rafael sa maalikabok na lupa. Wala na siyang pakialam kung marumihan ang kanyang mamahaling pantalon o kung makita siya ng lahat na umiiyak. Inabot niya ang kanyang mga kamay patungo sa bata. Patawarin mo ako. Gabriel, patawarin mo ang tatay dahil ngayon lang ako dumating. Pero hinding-hindi na kita iiwan. Pangako iyan. Dahan-dahang lumapit si Nanay Celia at hinaplos ang ulo ni Gabriel. Isang golden moment ng katarungan at pag-ibig ang namutawi sa eksenang iyon. Ang mga kamay ni Celia na nanginginig ay tila nakahanap ng bagong lakas habang nararamdaman ang lambot ng buhok ng kanyang apo. Ang lahat ng pait ng mga gamot ni Livia, ang lahat ng ginaw ng ulan sa labas ng mansyon, ay tila naglaho nang maramdaman niya ang yakap ni Gabriel. Ngunit sa gitna ng emosyonal na pagtatagpong ito, isang itim na sasakyan ang dahan-dahang huminto sa dulo ng eskinita. Isang lalaking nakasuot ng jacket at may takip ang mukha ang bumaba. Hawak ang isang telepono at tila may kinakausap sa kabilang linya. Nahanap na nila ang bata. Ang bulong ng lalaki sa telepono. Anong gagawin ko? Tapusin ko na ba ang lahat bago pa sila makabalik ng Maynila? Napatigil si Rafael nang marinig niya ang tunog ng pag-angat ng isang metal na bagay mula sa direksyon ng kalsada.
Ang panganib ay hindi pa pala natatapos sa pagkamatay ni Livia. May mga tao pa palang nakikinabang sa pagkawala ni Gabriel. Mga taong handang pumatay para sa mana na dapat ay para sa bata. Agad na niyakap ni Rafael ang kanyang anak at ang kanyang ina. Ginamit ang sariling katawan bilang panangga. Elena, Aling, Rosa, pumasok kayo sa loob bilis. Ang sikat ng araw sa Laguna ay tila nagdilim muli sa ilalim ng anino ng bagong panganib. Sino ang nag-utos sa lalaki? At may kinalaman ba ito sa mga ari-arian na pilit na ibinebenta ni Livia bago siya mamatay? Ang laban para sa pamilya ni Rafael ay tila papasok pa lamang sa pinakamapanganib na yugto nito. Huwag mong gagalawin ang anak ko kung kailangan mong kumuha ng buhay. Kunin mo ang sa akin. Huwag lang ang sa batang ito. Ang boses ni Rafael ay tila isang nagngangalit na leon. Isang ama na handang mamatay para sa isang buhay na 15 taon niyang hindi nayakap. Nakaluhod siya sa maalikabok na lupa ng Laguna. Ang kanyang katawan ay nagsisilbing kalasag kay Gabriel at kay Nanay Celia. Ang bawat kalamnan sa kanyang likuran ay naninigas habang nakatitig siya sa dulo ng baril na hawak ng lalaking nakaitim. Ang katahimikan sa eskinita ay naging kasing pait ng kamatayan. Ang tanging maririnig ay ang mahinang pag-iyak ni Gabriel at ang mabilis na paghinga ni Celia sa likod ni Rafael. Ngunit bago pa man makapindot ng gatilyo ang lalaki, isang malakas na tunog ng sirena ang yumanig sa buong paligid. Ang mga asul at pulang ilaw ng pulisya ay tila mga liwanag ng pag-asa na gumuhit sa madilim na sulok ng barangay. Ibagsak mo ang armas, pulis ito. Wala ka ng tatakasan. Ang sigaw ng mga awtoridad ay sinabayan ng tunog ng mabilis na pagtakbo ng mga sapatos sa semento dahil sa takot. Nabitawan ng lalaki ang kanyang baril. Ang metal ay lumikha ng isang malamig na tunog nang tumama ito sa lupa. Tila simbolo ng pagbagsak ng huling galamay ni Livia. Mabilis na dinakma ng mga pulis ang suspek. At doon ay nalaman ang katotohanan, siya ang tauhan ng abogadong kasabwat ni Livia. Ang taong inutusang burahin ang ebidensya ng pagkakaroon ni Gabriel para makuha ang buong mana. Nang mawala ang panganib, ang tensyon sa katawan ni Rafael ay biglang bumigay. Napaupo siya sa lupa. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang humawak sa mukha ni Gabriel. Ang kanyang mga luha ay pumatak sa pisngi ng bata. Tila isang binyag ng bagong simula. Tapos na, Gabriel, ligtas na tayo. Wala nang mananakit sa inyo ni Lola. Ang bulong ni Rafael habang mahigpit na niyayakap ang kanyang anak. Dahan-dahang lumapit si Nanay Celia. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng sikat ng araw. Kinuha niya ang isang maliit na krus na gawa sa kahoy mula sa kanyang bulsa, isang bagay na itinago niya sa loob ng maraming taon ng pagdurusa at isinuot ito sa leeg ni Gabriel. Ang Diyos ay hindi natutulog. Apo, pagkatapos ng pinakamahabang gabi, lagi niyang ibinibigay ang umaga. Ang malambing na tinig ni Celia. Ang bawat salita niya ay tila isang gamot na humihilom sa mga sugat ng kahapon. Isang linggo ang lumipas. At ang mansyon sa Forbes Park ay muling nabuhay. Ang dating malamig at malungkot na bahay ay napuno ng tunog ng tawanan ni Gabriel at ang bango ng lutong bahay ni Nanay Celia. Wala na ang mga marnis na gamot ni Livia. Wala na ang panlalait at takot. Ang bawat sulok ng bahay ay tila nalinis na ng tunay na pagmamahal. Pumasok si Rafael sa kusina at nakita niya ang kanyang ina na nagtuturo kay Gabriel kung paano magbalat ng bawang. Ang golden moment na ito ay tila isang painting na hinding-hindi mabibili ng kahit anong dami ng ginto. Nakita ni Rafael ang tunay na yaman hindi sa laki ng kanyang bank account, kundi sa mga ngiting bakas sa mukha ng dalawang pinakamahalagang tao sa kanyang buhay. Nay,
Gabriel, handa na ba kayo? Pupunta tayo sa puntod ni Maria. Ang anyaya ni Rafael. Tumango si Celia. Ang kanyang mukha ay puno ng kapayapaan. Alam niya na sa wakas, ang kaluluwa ng ina ni Gabriel ay makakapagpahinga na rin ng mahimbing dahil ang kanyang anak ay nasa piling na ng kanyang ama. Habang naglalakad sila palabas ng mansyon, isang huling sulat ang dumating mula sa korte. Ang kumpirmasyon ng pagkakakulong ng lahat ng kasabwat ni Livia at ang pagbabalik ng lahat ng titulo ng lupa kay Nanay Celia. Ang katarungan ay ganap ng naisakatuparan. Ngunit bago sila tuluyang umalis, tumigil si Rafael sa harap ng malaking gate, ang gate kung saan niya natagpuan ang kanyang ina sa gitna ng bagyo. Hinawakan niya ang kamay ni Celia at hinalikan ito ng buong paggalang. Nay, salamat sa hindi pagsuko sa akin. Salamat sa pagiging liwanag ko noong ako ay naliligaw sa dilim. Ang boses ni Rafael ay puno ng katapatan. Tumingin si Celia sa abot tanaw. Ang langit ay asul na asul. Tila isang malawak na dagat ng kapayapaan. Isang huling katanungan ang nananatili sa kanyang puso. Isang katanungang ang panahon lamang ang makakasagot. Sapat na ba ang lahat ng ito para tuluyang mabura ang pait ng nakaraan? O may mga sugat pa bang kailangang dahan-dahang gamutin ng bukas? Lumipas ang isang taon. Ang mga bakas ng pait at lason ng nakaraan ay tila dahan-dahan ng tinatangay ng agos ng panahon. Gaya ng mga alon na humahampas sa dalampasigan ng Batangas. Ang mansyon na dati ay tila isang malamig na kuta ng kasakiman ay isa ng tahanang punong-puno ng buhay. Wala na ang amoy ng mga gamot na nakakalito sa isipan. Ang tanging nananatili ay ang bango ng sampagita sa garden at ang halimuyak ng bawang at sibuyas mula sa kusina ni Nanay Celia, sa ilalim ng malaking puno ng mangga sa bakuran. Nakaupo si Celia sa isang tumba-tumba. Ang kanyang mga kamay, bagamat may mga kalyo pa rin at nanginginig kung minsan, ay mahigpit na nakahawak sa isang makapal na libro ng mga kwento sa kanyang harapan. Si Gabriel ay abalang nagdidilig ng mga halaman. Ang kanyang bawat galaw ay puno ng sigla ng isang batang sa wakas ay nahanap na ang kanyang tunay na lugar sa mundo. Lumabas si Rafael mula sa veranda. Bit-bit ang isang tray ng merienda. Pinagmasdan niya ang kanyang ina at ang kanyang anak. Ang golden moment na ito ay mas mahalaga pa sa lahat ng stocks at ari-arian na naipon niya sa buong buhay niya. Napagtanto niya na ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa kislap ng ginto, kundi sa kislap ng mga mata ng taong mahal mo na masaya at ligtas sa iyong piling. Nay, Gabriel, kain muna tayo. Ang yaya ni Rafael. Ang boses niya ay wala na ang lamig ng pagmamataas. Ito ay malambot na ngayon. Puno ng pasasalamat sa bawat segundong ibinibigay sa kanya ng tadhana. Lumapit si Gabriel at mabilis na kumuha ng tinapay. Habang si Celia ay dahan-dahang tumayo sa tulong ng kanyang anak. Tumingin ang matanda sa kalangitan, kung saan ang araw ay dahan-dahan ng lumulubog. Nagbibigay ng kulay kahel at ube sa abot tanaw. Isang malalim na buntong hininga ang kumawala sa kanyang dibdib, isang buntong hiningang hindi nadala ng hirap, kundi ng kapayapaan. Napatawad na ba ni Celia si Rafael? Ang sagot ay makikita sa bawat haplos niya, sa buhok ng kanyang anak, at sa bawat pagngiti niya sa tuwing tatawagin siyang inay. Ang puso ng isang ina ay tila isang malalim na karagatan, kahit gaano pa karaming basura ng kasamaan ang itapon dito. Mananatili itong malinis, dahil sa bukal ng pag-ibig na nagmumula sa kailaliman. Para kay Celia. Ang pagsisisi ni Rafael ay sapat na para burahin ang lahat ng sugat ng nakaraan. Ang kapayapaan ay hindi lamang ang kawalan ng gulo.
kundi ang presensya ng katarungan at pagkakaisa. Ang katarungang matagal na ipinagkait ay nakamit na, at ang bawat isa sa kanila ay natuto ng pahalagahan ang bawat sandali. Si Gabriel ay hindi na ang batang palaboy. Siya na ngayon ang simbolo ng pag-asa at ang bagong henerasyon na magdadala ng tunay na dangal sa kanilang pamilya, isang dangal na hindi nakadepende sa pera kundi sa pagkatao. Ang aral na iniwan ng kanilang kwento sa bawat tagapakinig ay malinaw: ang pagtalikod sa magulang para sa kapangyarihan o pag-ibig na makasarili ay isang gusaling itinayo sa buhangin anumang oras ay babagsak ito sa harap ng unos. Ang tunay na tagumpay ay ang kakayahang lumingon sa iyong pinanggalingan. Gaano man ito kapait. Dahil doon, matatagpuan ang tunay na ugat ng iyong lakas. Habang nagdidilim ang paligid at nagsisindi na ang mga ilaw sa loob ng bahay, pumasok ang maglola at si Rafael ng magkaka-holding hands. Ang mga anino nila sa sahig ay tila naging isa. Isang matibay na pundasyon na hindi na muling mababasag ng anumang dumi o panlilinlang. Ang ginto ay maaaring makuha ng iba, ngunit ang dugong nananalatay sa kanilang mga ugat at ang pagmamahal na nagbubuklod sa kanila ay hinding-hindi mananakaw ng kahit na sino. At sa huling pagkakataon, lumingon si Nanay Celia sa gate ng mansyon. Wala na roon ang imahe ng isang matandang basang-basa sa ulan. Ang nakatayo na roon ay ang alaala ng isang inang nagwagi. Dahil sa huli, ang pag-ibig ang laging may huling salita.